Hiniling ni Senator Sherwin Gatchalian kay Senator Risa Ontiveros, chairman ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, na i-cite in contempt si suspended Mayor Alice Guo at iba pang hindi dumalo sa pagdinig kaugnay sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Kalaunan, hiniling ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na isyuhan ng warrant of arrest si Guo. Ipaaresto na ng Senado si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Haping kasama ang 7 iba pa. Ito ay dahil sa pangiisnab nila sa sabina na pinadala ng Senado upang dumalo sa pagdinig kahapon. Bukod kay Alice Guo, inaprubahan ni Committee Chairperson Risa Ontiveros na i-cite in contempt sina Nancy Gamo, Dennis Cunanan, Wen Yilin, Simen Go, Xian Zhongguo, Duaren Wu, at Chona Alejandre. Sinabi ni Hontiveros na i-issuehan nila ng warrant of arrest ang 8 personalidad na inaasahan nilang agad na pipirmahan ng Senate President Cheese Escudero. Pinai-issuehan naman ng sabinang ilan pang personalidad kabilang ang incorporators ng Lucky South 99 at mga opisyal ng iba pang korporasyon na nasasangkot sa operasyon ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Sa pagdinig, nagkakaisa mga senador na hindi katanggap-tanggap ang excuse ni Mayor Guo kaugnay sa kanyang mental health illness, lalo na kung walang doktor na nagpepresenta nito. Nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may mental health. Seryosong usapin ang mental health. At hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Samantala, pinangalanan na ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco ang sinasabi niyang dating cabinet official na nagsilbing tulay para makakuha ng lisensya ang isang Pogo Hub. Ikinuwento ni Tenco ang ilang beses na pagtungo sa kanilang tanggapan ni dating presidential spokesman Harry Roque kasama si Cassandra Ong matapos na ring magkaroon ng problema ang kumpanya ng Lucky South 99. Sinabi ni Tenco na isinalaysay sa kanya ni Ong na ang nagsilbing contact nila ay si Dennis Cunanan para sa pagbabayad ng kanilang arrears na $500,000 para sa PAGCOR dahil si Cunanan ang naglakad na lisensya nila. Kinumpirma naman ni Tenco na nang lumapit sila sa PAGCOR ay mag-e-expire na ang lisensya nila kaya nakipag-meeting na sila sa kanya kasama si Roque. Subalit nilinaw ni Tenco na hindi naman sila pinipressure ni Roque para sa kumpanya, subalit kinalaunan ay dumiretso na ang dating opisyal sa kanyang tauhan na si Attorney Jessa Fernandez. So simula't-simula talagang invested na ako dito kay Alice Guo. Sinubaybayan ko talaga yung kasong ito. At yung recent nga na Senate hearing ay marami na naman na-discovering mga kasinungalingan nito ni Mayora. At yun na rin siguro ang nakapagpatulak sa ating mga senador para ipadakip na ito, no? Na ito daw si Mayora o si Go Huaping ay hindi talaga siya homeschooled at nakapag-enroll dito sa Pilipinas. Apparently, meron siyang records from grades 1 to 3 sa Grace Christian High School. Doon siya nag-aral ng grade school, grades 1 to 3. And unfortunately talaga kasi si Senator Win Gatchalian ang nakadiscover nito at siya nga naglahad sa Senate at doon din daw siya nag-aral. So dinisclose din ni Senator na may birth certificate na isinumite ito si Mayora, no, prior to enrollment dun sa particular school na yon.
At nag-declare nga na ang kanyang nanay ay walang iba kundi si Wen Yilin. So, another kasinungalingan na naman ito na nadiskubre ng ating mga senador. And I would like to comment, no, hindi lang si Senator Win Gatchalian, kundi syempre pati na rin si Senator Risa Ontiveros. She's doing everything. I know that this is a part of her job, but you can see her passion in this case. Makikita mo, as for me yun yung judgment ko. So, kanya-kanya lang tayo ng judgment, walang pakialamanan. So, I think she's doing all of this without ulterior motive. And I don't think she's gonna apply for a higher position or higher office very, very soon, no? Pero let's see, baka mamaya, di ba? She will soon uh, be a candidate for presidency. Presidency agad! So, meron pa tayong mga nakuhang mga impormasyon, no? Ay, forgive me sa itsura ko ngayon kasi it's already 5 in the morning and nagbabasa-basa lang ako sa mga forums and then naisipan ko na dugtungan nga itong vlog na inedit ng aking husband. So, meron ako mga idudugtong doon na wala doon sa nauna nating segment. So, eto daw yung mga abogado ni Alice Guo, no? Representing Stephen David. Stephen David daw, siya daw yung nag-represent kay Janet Lim Napoles sa pork barrel scam cases. And siya din yung nag-court ng controversy for meeting with Duterte admin officials sa Malacanang tungkol sa Napoles case. Si Alex Avisado Jr. He represented Pirma, which put out the controversial EDSA Puera charter change. Represented Belkens Pharma Inc. in cyber libel case versus Dr. Tony Lichon. Represented Ferdinand Guerrero, one of the convicts for the illegal detention of Vong Navarro. Senior partner at Gana Atienza Avisado Law Offices. Wala palang pinagkaiba ito kay Attorney Topacio. Diba? Kasi mga most wanted ang mga hinahawakang kliyente ngayon ni Attorney Topacio. So anyway, siguro ito na rin yung talagang last straw for the senators at hinihintay na nga lang nila yung pirma nito ni Senator Cheese na for sure naman naaprubahan ito, no? Dahil hindi nga naka-attend ng hearing ito si Alice Guo. Ito yung nakapagpa-drive sa kanila para magdesisyon na ipadakip na nga ito si Alice, no? Kasi aside from the fact that guys that has been revealed lately, meron din siyang connivance with the illegal issues here in the Philippines. So anyway, she has been asking na kung pwede daw na wag na siyang maging resource person ng Senate. Nakikiusap siya. Pero, eto na nga, at hindi naman tungkol lang sa Pogo ang gustong malaman ng ating mga senador, kundi marami pang mga involvement dito kay Alice Guo. So, yun ang ginagawa nila. Nagko-conduct sila ng mga susing investigasyon sa taong ito. So, anyways, ito nga si Alice Guo ay hindi daw naka-attend ng hearing dahil daw meron siyang mga mental health issues dahil nga sa trauma na mga kinaharap niya mga Senate hearing, the past Senate hearings, at siguro hindi pa niya alam ang mga isasagot niya, hindi pa siya nakapag-practice, no, ng mga isasagot niya in case na may Senate hearing, siguro hindi siya handa gano'n. So thank you so much for joining me. I'll see you in my next vlog. Bye-bye!